Kai Sotto, dinumog ng mga offers at yan ang totoo. Well, hindi natin masasabi kung ilang mga teams, pero according sa ating source, ay meron ng offer ang Yokohama B. Corsairs. Pero ang pinagtataka natin ay kung bakit hindi pa pinirmahan ni Kai Sotto ang offer na yon. Meron pa ba silang ibang offers na kinukonsider? At isa na rito ang offer galing sa isang NBA team? Well, we never know for sure. Dahil nag-iiba na ngayon ang estilo ng kampo ni Kai. Tikom na ang kanilang mga bibig at ayaw na nilang i-hype si Kai. Unlike before, nakaliwat kanan ang interview. Pero ngayon ay wala talagang official announcement kung ano ang next move ni Kai, except that he is committed sa paglalaro sa Gilas para sa Olympic qualifying tournament. Although meron na tayong mga sources na nagsasabing magpunta si Kai sa US anytime soon, pero hindi rin ito kumpirmado officially, and in fact hanggang ngayon, June 1 na, ay nandito pa rin si Kai sa Pilipinas. Pero sabi naman ng iba nating source, ay baka hindi na lang magpunta sa US si Kai at mag-concentrate na lang sa pagpapalaki ng kanyang katawan na siya namang palaging pinapakita ni Kai at ng kanyang team sa kanilang YouTube channel. And the last time I checked, ay working pa ang Wasserman sa schedule ni Kai para sa mga minicamps and workouts, pero until now, ay wala ng updates. Will Kai skip the NBA minicamps and the NBA Summer League? Well, hindi naman siguro. I suspect na uunahin muna ni Kai ang Gilas at ang Olympic qualifying tournament. Then after that, titingnan kung merong invitation para sa NBA Summer League. Dahil kapag maganda ang performance ni Kai sa Latvia, ay it is more than enough to merit an NBA Summer League invite. Or at best, baka makakuha pa si Kai ng isang NBA contract bago ang NBA Summer League. Ito siguro ang dahilan kung bakit ayaw pang mag-commit ni Kai sa Yokohama kahit meron na siyang offer. And besides, baka meron ng kasunduan si Kai at ang isang NBA team na kapag maganda ang kanyang performance sa Latvia, ay ito na ang magiging susi sa kanyang NBA dream. Sa ngayon ay puspusan ang pagpapalakas ni Kai as they believe na ito na lang ang pinakamalaking kulang niya. Kung makukuha na niya ang tamang lakas, ay sigurado nang makakompete na siya sa NBA at baka mag-dominate pa. In terms of skills kasi, ay wala ka nang hahanapin pa kay Kai. He can shoot, pass, and dribble. Kaya kung makakapasok man ang ating idol sa NBA this year, ay well-equipped na siya in terms of skills, power and strength, at higit sa lahat, experience. Kahit rookie pa si Kai sa NBA, ay 4 na season siyang naglalaro bilang professional, kaya at age 22, ay very experienced na siya at siguradong ready na sa competition sa NBA. Kaya dahil dito ay hindi malayong makukuha ni Kai ang NBA Rookie of the Year. Hindi yan malayo dahil very advanced na si Kai in terms of experience at ready na ngayon ang kanyang katawan. Kahit ang kanyang skills ay nag-level up na rin, pati ang kanyang kumpiyansa ay nasa all-time high na. Looking at sa lahat ng mga improvements ni Kai through the years, ay dapat na talagang makapasok siya sa NBA. Kahit sa ang anggulo at anong argumento, ay very clear na kakayanin na ni Kai ang NBA. At ito rin ang paniniwala ni Coach Tim Cone na kung saan sinabi niya na kung kinaya ni Kai ang NBL at ang mga African-American imports sa Japan B-League, ay walang rason kung bakit hindi niya kakayanin ang mga big men ng Latvia at Georgia and all European big men. And surely it will extend hanggang sa NBA. After all, mga American Africans ang karamihan sa NBA at pumapangalawa naman ang mga European players, kaya there is no doubt Kai Sotto will win the NBA Rookie of the Year if given the chance. At balitang NBA naman, Jason Tatum at ang Boston Celtics susungkitin ang pang-18 na title. Kasado na ang 78th NBA Finals 2024, pag-aagawan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks, ang Larry O'Brien Trophy, umpisa sa June 7 sa TD Garden. 10 days rin ang pahinga ng Boston Celtics, tapos walisin sa East Finals ang Indiana Pacers,
sa last game nito na 108-105 noong Lunes. Sa Huwebes ay isinara na rin ng Dallas Mavericks ang West Finals. Sinipa sa 5 laro ang Minnesota Timberwolves sa last game nito na 124-103 na panalo na ginanap sa Minneapolis. We're going to the NBA Finals. Just can't believe it, man. Deklarasyon ni Luka Doncic sa on-court interview makalipas nagsalansan ng 36 points, tulad din ng produksyon ng kanyang partner na si Kyrie Irving. Huling nasa finals ang Dallas Mavericks noong 2011, inuwi nila sa Dallas ang Larry O'Brien at naglalaro pa noon kasama ni Dirk Nowitzki si Jason Kidd na ngayon ay head coach na ng Dallas Mavericks. Boston's in the way and in between our goal. Bida na sabi ni Kyrie Irving na sidekick ni LeBron James nang sikwatin ang NBA title noong 2016 habang nasa Cleveland Cavaliers pa. Nasa ikalawang finals appearance sa nakalipas na 3 seasons sina Jason Tatum at Jaylen Brown, tumukod kay Stephen Curry at ng Golden State Warriors noong 2022. At hahabulin ng Boston Celtics ang 18th championship banner kung sakali ay babasagin ang tablahan nila ng Los Angeles Lakers para sa pinakamarami sa liga. Ang NBA Finals ay isang espesyal na pagkakataon. 2 of the 30 teams ng NBA ang naglalaban-laban sa pinakamalaking entablado, nagtutunggalian para makuha ang pinakamataas na papuri para sa kanilang organisasyon. Ito ay espesyal na karanasan na ilang players lamang ang may pagkakataon na maging bahagi nito. At ganap itong naunawaan ng Boston Celtics ang kahalagahan ng sandali at pinahahalagahan nila kung saan sila ngayon at kung paano sila nakarating dito. Pero kapag magsimula na ang orasan sa Game 1 ngayong Huwebes, Boston Celtics won't act like they're in the finals. I think it's unique to this team because I think just partially based on how well we did during the regular season, how good we feel our team, and the time that we had until the next game or competition. Yan ang sabi ni Jrue Holiday. Ang Boston Celtics ay isa sa pinakamahusay na team sa liga sa buong taon at meron silang 64-18 regular season win-loss record at ngayon ay may 12-22 playoff run. Ngunit panalo man o matalo, they have treated every game the same. Ang Boston Celtics ay maglalakbay patungo sa kanilang ikalawang finals appearance sa loob ng 3 taon. Nung huli ay natalo sa isang kupunan na may mas maraming karanasan ang Golden State Warriors na nagdomina sa buong dekada at ang Dallas Mavericks ay handa na rin. Luka Doncic and Kyrie Irving are ready. Jason Tatum and Jaylen Brown are ready. Everyone is ready. Now it's all about basketball.